Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakila at mapagpala naming Diyos, nagpapasalamat kami muli, Panginoon, sa iyong pong kabutihan sa amin, na inyo pong pinagkaloob sa amin, ang buhay at kalakasan muli na aming nakamtan ngayong umagang ito. Narito muli kami, Panginoon Diyos, kami po ay makikinig muli ng inyo pong mabuting balita, ang banal na kasulatan. Salamat, Ama, sa pribileyo na inyo po kaming pinukaw at kami, Panginoon Diyos, ay lumago sa aming espiritual na buhay, Panginoon. At higit sa lahat, mas lalong makilala ang aming Panginoon na aming tagapagligtas sa aming pong buhay. Salamat po sa inyong pong pakikisama, ang inyong pong banal na presensya sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning. Happy God first morning po sa ating pong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Good morning sa ating pong lahat. God first morning po. God first morning po, Pastor. Good morning po sa God inyo first lahat. morning po. Morning po. Morning po. Happy God first morning po sa ating lahat, mga kapatid ko. First morning po. Morning po. Praise the Lord po. Sa umagang ito na muli tayong nagkita-kita muli. At yun din sa ating mga kaibigan na patuloy sumusubaybay sa araw-araw. At ganoon din sa ating mga kapatid na naririto ngayon. At sa lahat po ng napaabutan po ng ating pong live streaming po, mga kapatid. Sa oras na ito, tayo po ay dadako sa ating pong mga participants. Ang manguna po sa ating pong Bible reading ay si Jerian Jikaire. Ang babasahin po ay sa 2 Kings chapter 23. At ang mag-reflect po, mga kapatid, ay una po ay si Pastor Dandy Yabot. Then susundan po ito ni Pastor Alex Rigor. Then pangunahan tayo ng panalangin ni Sister Jerian. At papakinggan din po natin mamaya-maya, mga kapatid, si Pastor Joel Ramirez para naman po sa atin pong reading and reflection para po sa devotional Jesus Win. Ang ating pong Councils on Stewardship, ang sa ating pong speaker ay walang iba kundi si Pastor Ernie Marin. Po, mamaya mga kapatid. So sa oras na ito, ay tayo po ay dadako sa ating pong Bible reading at pangunahan tayo ni Sister Jerian Jikaire. Narito po ba si Sister Jerian Jikaire? Diyan na po, Pastor, yung husband niya, si Jilham. Okay, yes po. Sige po, ating hilingan po yung kanya pong husband na pangunahan po tayo sa pagbabasa po. Hello po, good morning po. Good morning. Ayan, ako po ay magpapasimula ng bumasa. Si Josias ay gumawa ng pangkalahatang pagbabago sa pagsamba. At ang hari ay nagsugo at ipinisan nila sa kanya ang lahat na matanda sa Huda at sa Jerusalem. At sumampa ang hari sa bahay ng Panginoon. At ang lahat ng lalaki ng Huda at ang lahat ng mga taga Jerusalem na kasama niya at ang mga saserdote at ang mga propeta at ang buong bayan, maliit at gayon din ang malaki. At kanilang binasa sa kanilang mga pakinig ang lahat na salita ng aklat ng tipan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon. At ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga patotoo at ang kaniyang mga palatuntunan
ng buong puso at ng buong kaluluwa upang tuparin ang mga salita ng tipang ito na nasusulat sa aklat na ito. At ang buong bayan ay nananayo sa tipan. At inutusan ng Hari Hilcias na dakilang saserdote at ang mga saserdote sa ikalawang hanay at ang mga tagatanod pinto na ilabas sa templo ng Panginoon ang lahat ng kasangkapan na ginawa kay Baal at sa mga asera at sa lahat ng natatanaw sa langit at kaniyang sinunog sa labas ng Jerusalem sa mga parang ng Cedron at dinala ang mga abo niyaon sa Bethel at kaniyang inalis ang mga saserdote na palasamba sa mga Diyos-Diyosan na inihalal ng mga hari sa Huda na nagpasunog ng kamangyan sa mga mataas na dako sa mga bayan ng Huda at sa mga dakong na nga sa palibot ng Jerusalem. Pati silang nagsisipagsunog ng kamangyan kay Baal sa araw at sa buwan at sa mga tala at sa lahat ng natatanaw sa langit. At kaniyang inilabas ang mga asera sa bahay ng Panginoon sa labas ng Jerusalem sa batis ng Cedron at sinunog sa batis ng Cedron at dinurog at inihagis ang nangadurog niyaon sa libingan ng karaniwang mga tao at kaniyang ibinagsak ang mga bahay ng mga Sodomita na nga sa bahay ng Panginoon na pinagtatahian ng mga tabing ng mga babae para sa mga asera at dinala ang lahat na saserdote mula sa mga bayan ng Huda at nilapastangan ang mga mataas na dako sa pinagsusunugan ng kamangyan ng mga saserdote mula sa Geba hanggang sa Beersheba at kaniyang ibinagsak ang mga mataas na dako ng mga pintuang bayan na nga sa pasukan ng pintuang bayan ni Josue na tagapamahala ng bayan na nga sa kaliwa ng pasukan sa pintuan ng bayan. Gayunmay ang mga saserdote sa mga mataas na dako ay hindi lumampas sa dambaanan ng Panginoon sa Jerusalem, kundi sila ay nagsikain ng tinapay na walang lebadura sa gitna ng kanilang mga kapatid at kaniyang nilapastangan ang topet na nasa libis ng mga anak ni Hinom upang huwag paraanin ng sino man ang kaniyang anak na lalaki o babae sa apoy kay Moloch at kaniyang inalis ang mga kabayo na ibinigay ng hari ng Huda sa araw sa pasukan ng bahay ng Panginoon sa siping ng silid ni Nathan Melech na kamarero na nasa looban at sinunog niya sa apoy ang mga karon ng araw at ang mga dambana na nangasab hubungan ng silid sa taas ni Achas na ginawa ng mga hari sa Huda at ang mga dambana na ginawa ni Manases sa dalawang looban ng bahay ng Panginoon ay ipinagbabagsak ng hari at pinagiba mula roon at hinagis ang alabok ng mga yaon sa batis ng Cedron at ang mga mataas na dako na nga sa harap ng Jerusalem ay nasa kanan ng bundok sa kapahamakan na itinayo ng Hari Solomon kay Astaret. Wait lang po ha. Kumukulo na po yung tubig eh. Saglit lang po.
Hello po. Ayan. Isang verse nga po ulit ako nahinto. 30 ka magsimula. 13, ayan po. Pasensya na po. Ayan. At ang mga mataas na dako na nasa harap ng Jerusalem, na nasa kanan ng bundok ng kapahamakan, na itinayo ng Haring Solomon kay Ashtoreth na karumaldumal sa mga Sidonyo at kay Chemos na karumaldumal ng Moab at kay Milcom na karumaldumal ng mga anak ni Ammon ay nilapastangan ng hari at kaniyang pinagpuputol-putol ang mga haligi na pinakaalaala at pinutol ang mga asera at pinuno ang kanilang mga dako ng mga buto ng tao. Bukod dito ay ang dambana na nasa Bethel at ang mataas sa dako na ginawa ni Jeroboam na anak ni Nabat na nakapagkasala sa Israel sa makatuwid bagay ang dambanang yaon at ang mataas sa dako ay kanyang ibinagsak at kanyang sinunog ang mataas sa dako at dinurog at sinunog ang mga asera at pagpihit ni Josias ay kanyang natanawan ang mga libingan na nga sa bundok at siya'y nagsugo at kinuha ang mga buto sa mga libingan at sinunog sa dambana at dinumihan ayon sa salita ng Panginoon na itinanyag ng lalaki ng Diyos na siyang nagtanyag ng mga bagay na ito. Nang magkagayoy, kanyang sinabi, "Anong monumento yaong aking nakikita?" At isinaysay ng mga lalaki ng bayan sa kanya, "Yaoy libingan ng lalaki ng Diyos na nangasa Huda, at idinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Bethel." At kanyang sinabi, "Bayaan ninyo, huwag galawin ng sino man ang mga buto niya." Sa gayoy binayaan nila ang mga buto niya na kasama ng mga buto ng propeta na nanggaling sa Samaria at ang lahat na bahay naman sa mga mataas na dako na nangasabayan ng Samaria na ginawa ng mga hari sa Israel upang mungkahiin ang Panginoon sa galit ay ipinag-aalis ni Josias at ginawa sa mga yaon ang ayon sa lahat ng gawa ng kaniyang ginawa sa Bethel. At kaniyang pinatay ang lahat na nasa sacerdote sa mga mataas na dako na doon sa ibabaw ng mga dambana at sinunog ang mga buto ng mga tao sa mga yaon at siya ay bumalik sa Jerusalem. At inutos ng hari sa buong bayan na sinasabi, "Ipagdiwang ninyo ang Paskwa sa Panginoon ninyong Diyos, gaya ng nasusulat sa aklat na ito ng tipan. Tunay na hindi ipinagdiwang ang gayong Paskwa mula sa mga araw ng mga hukom na naghukom sa Israel o sa lahat ng mga araw man ng mga hari sa Israel o ng mga hari man sa Huda, kundi ng ikalabing-walong taon ng Haring Josias ay pinagdiwang ang Paskuwang ito sa Panginoon sa Jerusalem." Bukod dito ay sila na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at ang mga manghula at ang mga terap at ang mga Diyos-Diyosan at ang lahat na karumaldumal na natatanaw sa lupain ng Huda at sa Jerusalem ay pinag-aalis ni Josias upang kanyang matupad ang mga salita ng kautusan na nasusulat sa aklat na nasumpungan ni Hilcias na saserdote sa bahay ng Panginoon. At walang naging hari na gaya niya na una sa kanya na bumalik sa Panginoon ng buong puso niya at ng buong kaluluwa niya at ng buong kapangyarihan niya ayon sa
buong kautusan ni Moises na may bumangon mang sunod sa kanya na gaya niya. Gayon may hindi tinalikdan ng Panginoon ang bagsik ng kaniyang malaking pag-iinit at ipinag-aalab ng kaniyang galit laban sa Huda dahil sa lahat na pagmumungkahi na minumungkahi ni Manases sa kanya. At sinabi ng Panginoon, aking ding aalisin ang Huda sa aking paningin, gaya ng aking pag-alis sa Israel. At aking itatakwil ang bayang ito na aking pinili sa makatuwid bagayang Jerusalem at ang bahay na aking pinagsabihan ang pangalan ko'y doroon. Si Josias ay pinatay. Ang iba nga sa mga gawa ni Josias at ang lahat ng kanyang ginawa, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda ng mga araw niya, si Paraon Nekao na hari ng Ehipto at umahon sa laban sa hari sa Assyria sa ilog Euphrates. At ang haring Josiah ay naparoon laban sa kanya at pinatay niya siya sa Megiddo nang makita niya siya at dinala siyang patay ng kanyang mga lingkod sa isang karo mula sa Megiddo at dinala siya sa Jerusalem at inilibing siya sa kanyang sariling libingan at kinuha ang bayan ng lupain ni Joachas na anak ni Josias at pinahira ng langis siya at ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama. Josias ay naghari, inalis ni Paraon Nekao at inilagay si Joachim. Si Josias ay may 23 taon nang siyang magpasimulang maghari at siya ay nagharing 3 buwan sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay Amutal na anak ni Jeremias na taga Libna at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang mga magulang at inilagay ni Paraon Nekao siya sa pangalawa sa Ribla sa lupain ng Hamat upang siya huwag makapaghari sa Jerusalem at siningilan ang bayan ng 100 talentong pilak at 1 talentong ginto at ginawa ni Paraon Nekao si Eliasim na anak ni Josias na hari na kahalili ni Josias na kanyang ama at pinalitan ng kanyang pangalan ng Joachim. Ngunit kanyang dinala si Joachas at siya ay naparoon sa Ehipto at namatay roon. At ibinigay ni Joachim ang pilak at ginto kay Paraon. Ngunit kanyang pinabuwis ang lupain upang magbigay ng salapi ayon sa utos ni Paraon. Kanyang siningil ang pilak at ginto ng bayan ng lupain sa bawat isa ayon sa pinabuwis niya upang ibigay kay Paraon Nekao. Si Joachim ay may 25 taon nang magpasimulang maghari at siya nagharing 11 taon sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay si Buda na anak ni Pedaya na taga Ruma at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ng kanyang mga magulang. Okay, Amen. maraming salamat po, Brother Jekaire, sa inyong pong pagbabasa. Amen. Amen po. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin si Pastor Dandy Abot para naman po sa reflection po, mga kapatid. Happy God first morning mga kapatid. God first morning po. At I do believe na lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Praise the Lord dahil meron po tayong tutunan naman sa kanyang mga salita from 1
King chapter 23. Ang chapter 23 po ay may 6 na bahagi ng kwento. Kaya medyo mahaba po ito. Malimitado naman po ang ating oras. Kaya siguro gawin po ng inyong abang lingkod ang pinakamaiksi na paliwanag. Ayon po sa ating pag-aaral at napakinggan, unang tanong, ano ang nangyari? Ang unang nangyari po ay transformation. Si Josias po ay kasi sa 22, actually doon na po nakita yung libro, aklat sa templo. At ang mga batas po na, na binasa doon ni King Josias ay yun pong Mosaic law na ibig sabihin ay intended for Israelites at ganoon din sa mga nakatira doon sa kanilang tahanan. Actually po, it was divided into two, yung South and Northern Kingdom of sa Judah. Ito po ay nahati na sa at ang problemang ito mga kapatid na minana ni Josias ay panahon pa po ni Solomon, Jeroboam, hanggang sa nangyari ngayon dahil ito ang mga pinagsisira ni King Josias, pinatayo pa po ito ng mga lumang mga ni Solomon at ni Jeroboam dahil sila ay pinahintulutan nila na sumamba sa mga Diyos-Diyosan itong mga Israelites na kaya sabi ng ating talata ng binasa ay gumawa sila ng karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Bakit ito nangyari? Sapagkat hindi sila naging masunurin. Ang point ko po dito na mahalaga mga kapatid, bakit ito nangyari? In the first place, yung mga unang hari ay hindi na po sumunod. Gumawa sila ng laban sa Panginoon, nilabag nila ang batas. Kaya ang una doon, sabi ni Ellen G. White, si Joas lang po ang walang ibang hari ng Israel na ito na nag-transform, na nais tanggalin lahat, kaya tinanggal lahat po yun eh. Pangalawa, doon po lahat na pinangtanggal nila, pati yung libingan in general, doon sa mga hindi sumunod sa Panginoon ay nanamatay na. Pinaghukay pa po yon at sinunog, lahat sinunog, pati yung mga altar na katayo sa taas, sa Megiddo, lahat-lahat. Ay bakit po doon nilagay sa may sa may Bethel? Ang ibig po sabihin ng Bethel mga kapatid, boundary po siya ng northern at saka southern Israel, upang sa ganon ay ang tawag doon kung bakit doon ay tribute. Tribute po siya na ang ibig sabihin independent na o hiwalay na yung northern at saka southern part nitong ating pinag-aralan. So kung bakit sa Bethel, para ginamit na ni King Josias ang kanya pong influence para masabi doon sa mga taga-northern na ito na inyong mga kamag-anak, kanilang mga buto, ito pa din ang kanilang mga ginawa dito. Kumbaga totally na kahit na para hindi po maalaala ng mga Israelites yung mga ginawa ng mga hari noon at mga tao noon at mga saserdote noon, kaya inilabas sa Jerusalem. So mga kapatid, ito na yon. Sunod, kung inyo po napansin, ang pangalawa po ay yung Paskwa, na pagdiriwang ng Paskwa. Ang ibig po sabihin nito, kasi noon, pag
pag sila po ay nagdiriwang ng Pasko noon, kanya-kanya, hindi po kabuuan. Mayroon pa nga sinabi kanina na naghahandog pa sa kanilang mga bad spirit. Kumbaga yung panahon na yon, pinapalakas nila yung ganong mga practices. Pero si Josias ay isa na lang. Ang lahat sa 22, sabi doon ay araw-araw ng Pasko, pagdiriwang ng Israel ay dapat kasi po pag nagpaskwa, nag-celebrate sila ng Pasko ay mayroon po yung batas na kailangan yung mga pare lang, mga nagtrabaho lang sa templo ang kakatay ng mga pagkain nila o mga tupa. Kasi pag iba po ang gumawa noon ay karumal-dumal. So hindi nasunod nung unang panahon at panahon ni Josias, doon pa lang po na sa katuparan. Ano ang dapat na mangyari? Yes, ang sunod po dito, kung inyong papansin mga kapatid, ang pangatlo, iba ang pagbabagong ginawa ni Josias, ang katapusan ng paghari ni Josias. Kalaunan siya ay namatay. In short, namatay si Josias ayon sa may chapter 20, chapter 28 o verse 28. Doon po nagtapos sa Megiddo, pinatay po siya. At alam niyo ba mga kapatid na mayroon siyang anak na inappoint nitong Neko pero ng paraon Nico. At ang pinili po niya nakapalit ay si Jehoiakim. At ito si Joachim, pinalitan niya ang pangalan ng ang original pong pangalan niya ay Eliakim. Pero pinalitan niya ng Joachim. Ano po ang reason behind bakit ang Eliakims ay pinalitan niya ng Jehoiakim? Alam niyo po, itong si Eliakim, ang tawag natin dito ay mayroon pong problema noon sa mga leader ng panahon nito, sa anak ni Josias. Ang si Eliakim po, ito ay pro-Egyptian. Ibig sabihin, ay panig siya sa batas at mga patakaran ng Egypt. Pero alam niyo ba mga kapatid na si Jehoahaz, tama ba ito? Jehoahaz ay anti-Egyptian. So si Jehoahaz, ito po yung hinalal. Nakapalit nitong mga kaparian, mga elders ng Jerusalem, ito yung hinalal nila. Kaya lang, siya po ay anti-Egyptian. Si Eliakim po ay pro-Egyptian. Kaya ang hinalal ng mga tao ay sino? Itong si Jehoahaz. Ito yung hinalal. O ito yung kapalit. Pero parang 11 months, 3 months lang ang kanyang paghari, pinatay siya nitong taga Neko. At sa pagkatapos, ito yung pinalit mismo ni Paraon Neko, si Joachim, kasi siya ang kakampi doon sa Egypt, o kakampi siya kasi siya pro-Egyptian. Si Joachim na from the original name Eliakims. So hanggang sa naghari po siya ng ilan taon nila? 24 years, 23. At doon po na isa katuparan ng mga taga-Ehipto, through Pero Neko, kung ano ang gusto nila. Number 1, pinabayad sila ng kanilang mga tax doon pa rin sa may Egypt. Pangalawa, pinagbayad sila ng mga ginto. Yun pong mga bagay na yon, hindi magagawa dapat ng Egypt kung hindi inappoint ni Paraon itong si
Joaquim sapagkat kakampi niya ito. So mga kapatid, ano ang dapat na mangyari? Dapat hindi nag sa pamilya po ni King Josias may problema sa kanyang mga anak. Kaya kung bakit ito nangyari ang hindi dapat mangyari. And the last one, ano ang ating response? Ang atin po, masasabi ko ngayong umaga mga kapatid, sa mga magkakapatid, pag may problema minsan, doon nagkakaroon ng pagkakataon ang kaaway para manghipasok sa ating tahanan o sa isang kaharian. Dahil nakikita po dito sa dalawang anak ni King Josias na si Jehoahaz ay anti-Egyptian at saka si Joaquim ay pro-Egyptian. So of course, hahanap yung mga taga-Egypt na si Paraon Neco ng kakampi para mahawakan pa rin nila. Kaya tingnan ninyo, sila po ay nagbayad, pinatay si Jehoahaz na dapat yun yung susunod kay Jehoahaz na hari. Kaya lang ilang buwan lang pinatay siya at ang kanyang inappoint ay Joaquim dahil yun ay pro-Egyptian. Hanggang sa huli mga kapatid dito, si Joaquim ay napilitan na magbayad ng pilak, ginto kay Faraon at mga buwis upang ibigay ang salapi ayon sa utos ni Faraon. Sabi po sa 35, kanyang siningilan ng pilak at ginto ang taong bayan ng lupain sa bawat isa ayon sa kaniyang paghahalaga upang ibigay kay Paraon Neco. Si Jehoaquim ay 25 taon nang magsimulang maghari at siya'y naghari sa loob ng 11 taon. So 11 years, 25 years old po siya, pero ang nangyari ng Jerusalem. So mga kapatid, may problema nung panahon ito doon sa magkakapatid. Hindi lahat ay naging tulad ni King Josias na may takot sa Panginoon. Meron palang anak si King Josias na kakampi doon sa mga makamundo, sa Babylonia. So kaya ito po nangyari na dapat kung ang anak at kasunod ni King Josias ay may takot din sa Panginoon, so maging maganda sana. Kaya lang, God has a good plan to Israelites o sa Jerusalem o sa bayan ng Panginoon. Maaring noong panahon, pag nagkasala, nagkamali, may parusa agad eh. So, isa ito sa mga nangyari sa 2 King chapter 23 na mayroon pong problema doon sa mga susunod na hari kay King Josias sa kanyang dalawang anak. Kaya medyo matagal po na naghari si Jehoaquim sapagkat kinakampihan siya at ini-influensyahan siya ng Egypt ni Paraon Neco. So sana po ang atin ditong matutunan, huwag tayong magpagamit sa kaaway, huwag tayong maging kakampi sa kaaway, kundi tumayo tayo sa katotohanan, ipaglaban natin kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon. Happy God First Morning po sa lahat. Maraming salamat po, Pastor Daddy Abot. Ngayon naman po ay pakinggan natin si Pastor Alex Rigor. So Alex. Magandang umaga po and happy God First Morning po mga kapatid. Napakaganda po ng ating pinag-aaralan sa mga buhay-buhay ng mga hari. Gusto ko pong basahin muli yung sa 2 Kings chapter 23 verse 3. Ang sabi po, ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kanyang mga utos at ang kanyang mga patotoo at ang kanyang mga tuntunin at kanyang buong puso at buong kaluluwa upang tuparin ang mga salita ng tipan
tipang ito na nasusulat sa aklat na ito at ang buong bayan ay nakikiisa sa tipan. So dito sa verse 3 mga kapatid, makikita natin na ang unang ginawa ng Haring Hosea ay yung pakikipagtipan sa Panginoon. Ano ang kanyang tipanan? Lumakad ng ayon sa Panginoon. Ingatan ang kanyang mga utos. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. 100% po mga kapatid na nakipagtipan si Haring Josias sa Panginoon. 100%, hindi po 50%, hindi 70%, hindi 10%. 100%. Yun po ang pakikipagtipan ng haring ito na inutusan pa niya ang kanyang mga sundalo na ang sabi diyan sa verse 4, inutusan ng Hari Silkias na pinakapunong pari at mga pari sa ikalawang bahay at ang mga bantay pinto upang ilabas sa templo ng Panginoon ang lahat ng kasangkapang ginawa para kay Baal at sa mga asera. At para sa lahat ng hukbo ng langit, kanyang sinunog ang mga iyon sa labas ng Jerusalem at kaparangan ng Cedron at dinala ang mga abo niyon sa Bethel. So, malaking revival at reformasyon ang ginawa niya sa kanyang kaharian. Alam natin na ang kanyang pamumuno ay kakaiba sa lahat ng mga hari na nauna po sa kanya. Bakit? Yung mga unang hari na naghari, sila po ay naging ligaw. Yung ibig sabihin mga kapatid, yung ipinapagawa ng Panginoon sa kanila, yung pagsunod sa utos, lumayo ang mga naunang hari. Sila Solomon, sila Manases at iba pa. Alam niyo na po kung sino-sino po yun mga kapatid. Instead na sundin nila ng buong-buo 100% ang utos ng Panginoon, sila ay nagsilayo at naggawa pa sila ng mga Baal, mga Astoret at iba-ibang mga pag-aalay, paghahandog, pagsusunog sa kanilang mga anak. So, dito makikita natin mga kapatid na ang impluwensya pala ng isang leader ay napakalakas. Kung ano ang ginagawa ng leader, ganun din ang ginagawa ng lahat ng kanyang mga nasasakupan. So napakalakas ang impluwensya. Leadership is influence. At patuloy din niyang sinagawa ang revival and reformation. Kanyang pinagsusunog, kanyang pinagpapatay, ang mga pari, mga mangkukulam, lahat ng mga karumal-dumal na ginagawa ng mga tao, winasak niya ito mga kapatid. Wala siyang, kumbaga, wala siyang itinira, lubos siyang sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Winasak niya lahat. At ang sabi ay walang naging gaya na walang naging katulad niya na hari na nagdala ng malaking pagbabago sa buong kaharian ng Israel. Wala nang sumunod sa kanya. At dito nakita natin mga kapatid na yung spiritual reformation ay nangyari. Winasak niya lahat ng mga Diyos-Diyosan. Hindi natin alam kung ilang pang Diyos-Diyosan yun. Basta ang nandyan ay sila Baal, sila Astoret. Pero alam ko mga kapatid, marami pang Diyos-Diyosan. Marami pang Diyos-Diyosan ang kanyang winasak. At tunay na sumunod ang hari sa inuutos sa kanya ng Panginoon. Compare doon sa mga naunang hari na talagang disobedient. Hindi sila masunurin. Kumbaga yung mga naunang hari mga kapatid, mga pasaway. Siya naman ay naging obedient siya sa inuutos ng Panginoon na kanyang wasakin, sunugin, patayin ang mga mangkukulam, mga pari, lahat ng mga gumagawa ng karumal-dumal. At panghuli mga kapatid, ano yung lesson naman? Ano yung lesson o response natin
dito sa ating binasa o dito sa chapter 23 ng 2 Kings. Ito lang po yung nakita kong mga kapatid, practical lesson sa atin din namang kapanahunan. Bagamat wala tayong mga Diyos-Diyosan na sinasamba sa loob ng ating simbahan, subalit pwede nating maging Diyos-Diyosan, yung mga bagay, mga ating halimbawa, mga ating mga ari-arian, ating mga lupain, ang ating mga bahay, mansyon o ano man ang ating mga sasakyan. Pwede natin maging Diyos-Diyosan yan mga kapatid. Kaya wala man tayong Diyos-Diyosan na sinasamba, tayo po ay pinag-iingat. Kasi kung saan po nakasentro yung ating buhay at paglilingkod, sila ang ating mga Diyos-Diyosan sa ating kapanahunan. Bilang mga espiritual na mga Israelita, tayo mga espiritual na Israelita mga kapatid, tayo din ay binababalaan, pinapayuhan ng Panginoon na pwede nating maging Diyos-Diyosan ito, mga bagay na sa libutan ito. Lalo na ngayon, ang gadget. Aking naobserbahan mga kapatid, halos lahat ng tao may gadget. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, ang mga tao ay nakatingin sa gadget. Para bang mga kapatid, ito na ang nagiging Diyos-Diyosan ng mga tao sa kanilang kapanahunan. Wala na silang panahon upang manalangin, sumamba, maglingkod sa kanilang kapwa-tao. Nandun na lang lahat sa gadget ang kanilang oras, panahon. So ito po ay nakakasira sa spiritualidad natin mga kapatid. Hindi ko namang sinabi na wag na tayong gumamit ng gadget kasi kailangan din natin sa platform, media platform, kailangan din natin sa communication. Pero siguro mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng self-assessment o evaluation at tanungin natin ng ating mga sarili. Nagiging Diyos ko na ba ng mga bagay ng libutan, gadget, etc. Ito na kaya ito layo na sa akin, itong mga bagay-bagay ng sanlibutan. Totoo mga kapatid, wala tayo sa panahon ni Haring Josiah, subalit marami naman tayong mga Diyos-Diyosan sa paligid natin na ino-offer ng kaaway na si Satan. So, ito siguro yung ating dapat bantayan. Dito tayo magkaroon din ng revival and reformation sa ating kanya-kanyang sarili. Baka tayo ay napapalayo na rin sa Panginoon, tapos ang ating oras, panahon ay hindi natin nagagamit na sa paglilingkod sa Panginoon. Na kailangan na itong mga bagay na ito ay ating kontrolin. At ang ating paningin ay tumingin lamang sa hari natin na ang ating Panginoong Hesus. At gawin din natin 100% sa tulong at biyaya ng Panginoon yung katulad ng ginawa ng hari. Na magdala din tayo ng revival and reformation sa loob ng ating bahay, sa loob ng ating iglesia at sa labas. At alam ko mga kapatid na yung impluwensya natin bilang mga pastor, mga leader, mga elder, mga opisyalis ng iglesia ay napakalakas. Kaya leadership is influence. Kaya napakaganda yung lahat ng mga natutunan natin na lesson dito, na tayo din ay sa ating kapanahunan ay ina-advise, binababalaan ng Panginoon na dapat ang ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong paglilingkod ay sa ating mahal at makapangyarihang Diyos na ang tahanan ay nasa langit. Maraming salamat po at God bless morning po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Alex Rigor, sa inyo pong reflection. Mabilis po yung ating oras at siguro bigyan natin kung meron pang gusto magsalita kahit isa sa oras na ito, at bago tayo dadako sa mag-reflect po sa ilang sandali upang ating mapakinggan po ang dagan. Yes po.
maganda siguro basahin natin yung chat box muna. Chat box para wala tayong oras. Sige po. Okay po. Sige po. Tinabalikan natin dito si Brother Talusan. Okay, sige. Ang sabi ko dito ay ang kabanatang ito ay ipinakikita ni Haring Josiah ang tunay na pagsisisi at reforma matapos matagpuan ang aklat ng kautusan. Kautusan ng Diyos. Nakipagtipan siya sa susunod na Diyos, sa susunod sa Diyos ng buong puso. Inalis rin niya ang lahat ng anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa Juda at sa Jerusalem. Gayunpaman, kahit ganon katindi ang reforma, nanatili pa rin ang hatol dahil sa kasamaan ng mga naunang hari, lalo na si Manase. Minsan tulad ni Josiah, narinig ko ang salita ng Diyos at nahahamon akong magbago. Pero ang tanong, handa ba akong alisin ang Diyos-Diyosan sa buhay ko at ang mga bagay na mas pinahahalagahan ko kaysa sa Diyos? Ang tugon ko ay maging katulad ni Josiah na may pusong handang magbago at ipakita ang mga bagay na alisin ko sa akin buhay. Bigyan rin ako ng lakas na loob na talikuran ang mga kasalanan at piliin sa araw-araw. Joel 2 verse 13, punitin ninyo ang inyong puso at hindi ang inyong kasuotan. Manumbalik kayo sa Panginoon. Maraming salamat po, Brother Talusan. Kay Sister Maria Gina, happy God first morning. Sabi dito, ano ang nangyari? Natagpuan ang aklat ng kautusan, binasa ni Josiah at ipinatupad ang reforma. Sinira ang mga idolo at ibinalik ang tamang pagsamba. Bakit ito nangyari? Dahil lumihis ang Juda sa utos ng Diyos at natuklasan ni Josiah ang kanilang paglabag. Ano dapat ang mangyari? Dapat magpatuloy ang bayan sa pagsunod sa Diyos at iwan ang kasamaan. Ang refleksyon, ang salita ng Diyos ay nagbubukas ng mata sa ating pagkakamali. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang damdamin kundi konkretong aksyon. Ang pamumuno na nakabatay sa Diyos ay may kakayahang magdala ng pagbabago sa buong komunidad. Kung iugnay sa ating buhay, ang personal na tugon kapag nakikita natin sa Biblia o sa ating konsensya na may mali sa ating pamumuhay, dapat tayo magbalik loob at gumawa ng hakbang para itama ito. Sa pamilya, tulad ni Josiah, mari tayong maging instrumento ng pagbabago sa ating paligid. Sa pamilya, trabaho o komunidad, sa pamagitan ng pagtuturo ng tama at pag-alis ng mali. Patuloy na pagsunod, hindi sapat ang isang beses na reforma. Kailangan patuloy na commitment na sundin ang Diyos sa araw-araw. Praise the Lord. Maraming salamat, Sister Gina, kay Brother Romel Samiliano. Ang pagnilay-nilay, pagbabalik sa loob at reforma sa ikalawang hari. Tulad ni Josiah, na winasak ang mga altar ng Diyos-Diyosan, tayo ay tinatawag na alisin ang mga idolo sa ating buhay. Mga bagay na mas mahalaga sa atin kaysa sa Diyos. Pera, karera, bisyo, ang tunay na pagsisisi ay may kasamang aksyon. Kahalagahan ng salita ng Diyos sa ikalawang hari, binasa ni Josiah ang aklat ng tipan at kumilos ayon dito. Ang ating buhay ay dapat nakasalig sa Biblia, hindi sa sariling opinyon o uso. Ang lubos na pagsunod ang susi ng pagpapala. Ang pagpatuloy ng pamana ng ikalawang hari, bagamat nagbago si Josiah, ang kasalanan ng mga ninuno ay nagdala pa rin ng parusa. Ipinakita nito na may malalim na epekto ang kasalanan. Ngunit ang katapatan ng isang tao ay mahalaga pa rin sa paningin ng Diyos. Ang hamon, tanungin natin ang ating sarili, ano ang mga altar ni Baal sa buhay ko ngayon na kailangan kong gibain?
maging radikal sa pagtalikod sa kasalanan at magpasya na maglingkod sa Diyos ng buong puso tulad ni Josiah. Maraming salamat po, Brother Samiliano. Thank you so much po. Then, sabi ni Pastor, okay. Okay, narito rin po kay Jerel Samiliano. Ano ang nangyari? Natagpuan ng kasulatan kahit nagsimula ang reforma sa bayan, ngunit sa kabila nito nanatili ang hatol sa bayan ng Israel sapagkat nagpapatuloy ang pagtalikod ang bayan. Okay, nawala tayo. Sana yun. Okay. Alright. Ngunit sa kabila nito nanatili ang hatol sa bayan ng Israel sapagkat nagpapatuloy ang pagtalikod ng bayan ng Israel matapos ang paghari ni Hari Josiah. Ang dapat na mangyari, dapat sana'y ipinagtuloy ang pagbabago at panambalik sa Panginoon upang magbago ang katulan para sa kanila. Ano ating response? Lubhang napakalaga ang pananatili natin sa ating Panginoon bagaman ang buong mundo ay tumalikod at tayo ay tinutukso sa magkabilang panig. Ang pananatili natin sa ating Panginoon at ang pagpatuloy sa pagsunod sa Kanya ang siyang maghahatid sa atin ng kaligtasan. Okay po, maraming salamat po. At tayo na po ay hilingan natin si Jilham para po sa ating closing prayer. Kung narito pa siya po, kung wala po ay hilingan natin si Sister Neth na siya po ang mag-close sa ating pong panalangin. Brother Jilham, nandito pa po ba? Okay, wala na po siguro. Sister Neth, Ipo. ayun na po mag-pray. Ipo. Mahal namin Diyos, salamat po. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong natunghayan sa Kalawang Hari, chapter 23. Kung saan, Panginoon, pinakita mo sa amin ang tunay na pagsisisi at pagmamahal sa iyong kautusan. Nagpapasalamat po kami sa kaalaman na amin pong natamo sa pagbabasa po ng iyong mga salita na ginagawa sa amin sa araw-araw. Salamat po sa paggamit niyo rin at kay Brother Wilhelm sa pagbabasa. Maraming salamat sa pagbibigay daan para sa inyong gawain. Maraming po salamat. Ibinabalik po namin ang patuloy na papuri sa inyong kabutihan. Po ang aking samot dalangin, alang-alang sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen po. Maraming salamat, Sister Neth. Ngayon po ay nadako. Amen. Intro to video is the history po natin. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagkangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang
obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad nina Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen po. Amen. Ngayon po ay punta tayo sa ating devotional na pangunahan po ni Pastor Joel Ramirez. Ito po ba si Pastor Joel Ramirez? Okay. Wala po yata si Pastor Joel. Sino po nais mag-volunteer na magbasa po ng ating devotional? Wala, Ligan pwede si ko Rat. na. Oh. Sister Nes, kayo na po. Yan, meron yata. Basta baka meron. Wala po ba? Ayan. Wala po yata. Sige, Sister Net, kayo na po ang magbasa po. Sige po. Ngayon po ay March 18, ang kanyang karunungan. Mula po sa Gawa 17:30, ito po ang sabi, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Ang mga...
Ang mga archaeological na lugar sa Atenas ay kahanga-hanga. Ang burol ng Areopago ay may espesyal na kahalagahan para sa akin dahil dito pinahayag ni Pablo ang kanyang tanyag na sermon na nakatala sa Gawa 17:22 hanggang 31. Sa lugar kung saan pinaniniwala ang tinawag ni Pablo ang mga taga-Atenas sa magandang balita ni Jesus. Mayroong isang tansong plaka na may nakasulat na tekstong Griego ng sermon ni Pablo. Mahigit sa 2,000 taon na ang nakalipas, patuloy tayong naghahanap ng banal na karunungan tulad ng ginawa ni Pablo upang makahanap ng punto ng ugnayan sa iba't ibang mga tagapakinig sa buong mundo na hindi nakakaalam ng tungkol kay Hesukristo. Ang Atenas ay isang sentro ng kultura na nagpapakita ng mataas na antas ng sining, iskultura, literatura, oratorio, filosofiya at iba pa na patuloy na nakaka-impluwensya sa ating makabagong mundo. Ang mga kilalang pilosopo tulad nila Socrates at Plato ay nagbabahagi ng kanilang mga kaisipan at idea noon. Gayunman, hindi ito ang umagaw sa atensyon ni Pablo nang siya ay dumating sa Atenas. Samantalang sila hinihintay ni Pablo sa Atenas, siya ay labis na nanlumo nang makita niya na ang lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Ayon sa Gawa 17:16. Hindi mga obra maestra ang kumilos sa kaluluwa ni Pablo, kundi ang mga Diyos-Diyosan sa templo. At nagsimula siyang ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng dako, sa lahat ng nakikinig sa sinagoga, sa pamilihan, at makikipag-usap sa mga pilosopong Epikureo at Stoiko, mga talata 17-18. Sa huli, dinala siya sa Areopago, ang sentro ng mga talakayan sa relihiyon at moralidad, at doon ipinahayag ni Pablo ang ebanghelyo. Ngunit pansinin na hindi siya nagsimula sa pagtuturo ng lahat ng kanilang mga pagkakamali. Nagsimula siya sa pagtawag sa kanila na sa lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso. Ayon sa talata 22, nagpatuloy siya sa pagsasabi na napansin niya ang mga bagay na kanilang sinasamba at ang altar para sa isang hindi kilalang Diyos. Talata 23, ayaw ng mga Grego na magalit ang kanilang mga Diyos dahil sa hindi sinasadyang pagwawalang bahala sa isang Diyos na maaring hindi nila kilala. Sa ganitong paraan, nakatanggap si Pablo ng karunungan mula sa Diyos na nakahanap ng isang koneksyon upang ipahayag si Jesus bilang hindi kilalang Diyos. Pati ang kanyang sariling mga makata ay kanyang sinipi. Humingi tayo sa Diyos ng karunungan upang makahanap ng punto ng ugnayan upang maibahagi ang biyaya ni Jesus sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay na hindi siya kilala. Ang aking tugon, hindi sa ating po mga pag-share ng tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon o doon sa kamalian ng mga kaalaman na natatanggap ng iba nating mga kaibigan, ay hindi agad-agad na ibibigay natin sa kanila yung ibabat natin sila tungkol doon sa kanilang mga paniniwala. Kumuha tayo ng tamang tawag dito, timing para ating mai-share yung tunay na pagkilala sa ating Panginoon. Kasi sa atin, minsan sa ating mga pangangaral, nandun pa rin tayo sa traditional. Inuuna yung pagnalaman na hindi ka panampalataya, inuuna yung mga hindi pwedeng gawin, hindi pwedeng kainin. Doon tayo nakikilala dahil nauna natin inaaral yung tungkol sa pagkain. Kaya kilala tayo bilang mga hindi kumakain ng baboy. Ganon din sa pag-aaral doon sa tawag dito, yung sa pagsamba sa araw ng Sabat. Yun kasi agad ang ating ibinibigay sa kanila. Kaya parang nagugulat sila, nabibigla sila.
Katulad ng ginawa ni Pablo, nalimbawa yung ginawa ni Pablo sa mga taga-Atenas na kung saan alam niya na sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan pero hindi agad yun ang kanyang tinalakay at binigyan agad ng pagpapaliwanag, kundi kumuha siya ng timing. Tapos sa kanya, humingi siya ng tulong sa Panginoon, ng karunungan mula sa Diyos at nakahanap siya ng isang koneksyon para maipahayag niya kung sino talaga ang hindi kilalang Diyos ng mga taga-Atenas. Yun lamang po, Pastor. Maraming salamat, Sister Net. Ayan po. Sige ho, i-close na rin po ninyo sa panalangin po, Sister Net. Maraming salamat, Ama naming Diyos, sa kabutihan mo sa amin. Tunay na ikaw ay nagpapakilala sa iyong mga lingkod. At tunay na binibigyan mo ng kaalaman upang ma-share po din namin ito sa iba. Maraming salamat sa iyong patuloy na tulong. Maraming salamat sa kabutihan at pinagkakaloob mo. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Karapat dapat ka lamang, O Diyos, na sambahin at papurihan. Ito po ang aking sabot dalangin, alang-alang sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pagbabago ng karakter, November 2, Offertory Reading Devotional. Ako ay ipinakong kalakip ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Galatia Kapitulo 2 Versikulo 20. Ang pinakadakilang kapakinabangan ng pagiging tapat ay ang pagbabago ng ating karakter. Kapag ating isinuko sa Diyos ang mga bagay na sinabi niyang isuko natin, gaya ng panustos, panahon, katawan, o mga kaloob, ay pinahihintulutan nating maalis ang pagkamakasarili sa ating mga puso at nagbibigay ng silid sa pag-ibig at kabutihan. Kapag nangyari iyan ay magiging katulad ng karakter ni Kristo ang ating karakter. Paulit-ulit na inilalahad ni Ellen G. White ang prinsipyo sa kanyang mga isinulat. Kanyang ipinahayag, ang kaluwalhatian ng ebanghelyong nakasalig sa prinsipyo ng pagpapanumbalik sa nagkasalang lahi ng banal na wangis sa pamamagitan ng nagpapatuloy na pagpapakita ng kabutihan. Counsels on Stewardship, page 34. Pinanukala ng Diyos ang sistema ng kabutihan upang ang tao'y maaaring maging tulad ng kanyang manlalalang, mapagbigay at hindi makasariling karakter, at sa wakas magiging kasalo niya sa walang hanggang maluwalhating gantimpala. Testimony Treasures, Volume 1, page 552. Naglalaman ang mga siping ito ng dalawang napakahalagang piraso ng impormasyon. Una, nagaganap ang pagpapanumbalik ng karakter sa pamamagitan ng palagiang pagpapakita ng ating katapatan sa banal na direksyon o patnubay. Pangalawa, ang Diyos mismo ang nagdisenyo ng sistema ng pagtatapat upang maaaring mabago ang ating karakter mula sa pagiging makasarili tungo sa pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao. Sa pagsasakatuparan ay nangyayari ang katulad nito, nakaupo ka sa harap ng lamesang puno ng pagkain, at napagtanto mong ang ilan sa mga pagkain ay hindi kasang-ayon sa panuntunan ng Diyos para sa malusog na pangangatawan. Kung magpapasya kang kainin ang anumang nasa lamesa, ay lalakas ang iyong pagkamakasarili dahil nagpasya kang gawin lamang ang gusto mo bilang paglaban sa ipinahayag na kalooban ng Diyos. Sa kabilang dako naman, kung pipiliin mong iwaksi ang iyong mga pagnanais at sundin ang makalangit na patnubay, ay matatalo sa labanan ang pagkamakasarili at hihina ang lakas nito sa iyong puso. Hindi lamang ito isang usaping magkakasakit ka o hindi,
kundi kadalasan ito ay isang usapin kung sino ang nanalo sa labanan sa iyong puso, ang pagkamakasarili ba, o ang kalooban ng Diyos. Kapag sa katapusan ng buwan ay pinili mong maging hindi tapat sa pagsasauli ng iyong ikapo at mga handog, ang problema ay hindi ang iglesia ang makakaranas ng kakulangan sa pondo, kundi ang problema ay ang iyong pagkamakasarili ay lalakas at mananaig sa iyong puso. Sa kabilang panig naman, kapag tapat ka sa pagsasauli ng pinagkukunang panustos na inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay, ay naalis sa iyong pagkamakasarili at nagiging dakila ang iyong karakter. Panawagan. Muling pagtibayin ang inyong pagtatalaga ngayon, at ilagay ang inyong sariling hangarin sa huli at ilagay sa una ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po. Praise the Lord po. Ngayon po ay bigyan natin ng panahon kay Pastor Ernie Marin para po sa ating Councils of Stewardship. Happy God First Morning po mga minamahal ko mga kapatid sa buong CLPM. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat nagkasama-sama po tayong lahat sa umagang ito upang muli po nating balikan ang mga sulat ng ating propetsang si Ellen G. White, The Council of Stewardship. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po'y muling lumalapit sa inyo. Humihingi ng kapangyarihan ng Banal Espiritu upang ang mga salitang aming mapapakinggan ay magpahabago sa aming puso. Upang kaming lahat ay patuloy na maging mabuti ang tapat at katiwala sa inyong gawain. Salamat po sa pagdidig sa aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang paksa po na ibinigay po sa akin ng ating Stewardship Director na si Pastor June ay walang iba kundi ang a serious matter, ang seryosong bagay. Bakit po ito mahalaga mga minamahal kong mga kapatid? Dito po sa ating pagbasa ng Council of Stewardship, ito ay isa sa paksa na napakahalaga. Nagtuturo sa atin upang lalo po nating malaman kung gaano kaseryoso ang pagiging katiwala natin bilang mga anak ng ating Panginoon. Kung ating pong babasahin po ang ating topic ngayon, ito ho ay napakaikling paksa na ito ay magbibigay po sa atin ng ilang mga bagay upang tayo matuto, tayo ay lalong mag-commit ng ating mga sarili sa Panginoon upang sa ating patuloy na paghihintay sa kanyang pagbabalik, tayo po'y patuloy na magkakaroon ng isang buhay na malapit sa Kanya. Sa ating pong paksa ngayon, ako po ay nakakuha ng 3 bagay. Samantalang ako nag-reflect, samantalang di aking binabasa, 3 bagay po ang aking nakita. Na ito po ay magkakaroon po tayo ng patuloy na maayos na pananaw kapag itong mga bagay na ito ay ating mapag-uusapan sa umagang ito. Number 1 po mga kapatid, ito po yung aking nakita. Paglustay sa pag-aari ng Panginoon. Sa ating pong binasa na ating topic ngayon, yung salitang embezzlement, ito yung paglustay. Dito ko po nakita mga kapatid na kaya pala yung seryosong bagay sapagkat nakita po ng ating propetsang si Ellen G. White itong kanyang sulatin ang Council of Stewardship ay mali pala na ating lulustayin ang pag-aari ng Panginoon. Binigay po sa atin yung panahon, yung treasure, yung time, yung talent. Ito ho pala mga minamahal ko mga kapatid ay ating gagamitin sa isang maayos at tamang pamamaraan. Kaya ang say po ng ating lesson ngayon, ang paglustay sa ari-arian ng Panginoon ay hindi lamang usapin ng pera, kundi ng puso at pananampalataya.
Ngayon po tayo po pinapayuhan ng ating leksyon ngayon na wag po nating dulustayin ang mga pag-aari na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito po ay ating gagamitin ng tama at wasto sapagkat ito may kinalaman sa puso at pananampalataya. Kung tayo po, ang ating puso ay ating inuuna ang Diyos at tayo nananampalataya na siya ang patuloy na magbibigay at magpupay dating kailangan sa araw-araw. Ating pong gagamiting maayos at mabuti ang mga bagay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ipinapakita nito kung gaano natin pinahalagahan ang Diyos sa ating buhay. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, mga kaibigan, kapag ating nakita na ang Diyos ay mapagpala sa atin, mabuti sa atin, kinakailangan po nating papahalagahan ang mga ibinigay ng Diyos sa ating buhay. Ito ay ating gagamitin ng maayos, ng wasto, ng siya ang niluluwalhati para sa ating buhay bilang tapat na katiwala. Ito ay magpapakita na tayo ay may maayos na ugnayan sa ating Panginoon. Ang isang tapat na katiwala ay gumagamit ng lahat ng kanyang tinanggap upang magbigay luwalhati sa Panginoon. Ito ho ang nais po ng Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 31, anuman ang iyong ginagawa, kumakain ka man o uminom ka man, ito'y gagawin mo upang luwalhatiin ang Panginoon. Kaya sa ating buhay bilang mga katiwala, yun hong pag-aari na binigay sa atin ng Panginoon, kung yan po ay lupa, salapi, o ano pa man, sasakyan, kinakailangan po ito ay magbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Sapagkat ang mga bagay na ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya sa ating buhay bilang katiwala, ating pong isipin na ang paglulustay ay hindi kasang-ayon sa plano ng Diyos. Pangalawa, pagsasagawa ng pagnanakaw sa Diyos. Ito po ay nakita po natin sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, At ito ay muling inulit dito po sa ating paksa ngayon. Kaya pala, serious matter, seryosong bagay. Sapagkat dito sa sulat po ng ating prophetess si Ellen G. White ay ipinapahayag ang isang nakalulungkot, isang di tamang ginagawa ng kanyang mga anak, yung pagnanakaw. Kaya sa umagang ito, mga minamahal kong mga kapatid, ay muli po tayong pinapaalahanan ng ating paksa na tayo bilang kanyang mga anak, bilang kanyang piniling katiwala, ay ating itama ang mga mali po nating ginagawa. Kaya ang sabi po ng ating leksyon, ang pagnanakaw sa Diyos ay hindi lamang sa literal na pagkuha ng bagay. Ito po mga minamahal kong mga kapatid, kundi pagkait sa Diyos ng kanyang bahagi. Kapag ating pong ipinagkakait sa Diyos yung kanyang bahagi, ito ho ay nagpapahayag na si ating ninanakawan. Ang hindi pagbabalik ng ikapo, hindi pagbibigay ng handog, at hindi paggamit ng mga pagpapala ayon sa kanyang layunin, ito po pala ay pagnanakaw sa ating Panginoon. Kaya sa ating paksa ngayong umaga, medyo po masakit, mahirap tanggapin. Pero ito po ang totoo, mga minamahal kong mga kapatid. Bihan sa ating buhay, hindi po natin napapansin na atin na palang ninanakawan ang Diyos kapag ating ipinagkait ang kanyang bahagi sa ating buhay.
Kaya muli po tayong pinapaalalahanan ng ating leksyon ngayon. A serious matter, ang seryosong bagay, sapagkat nais po ng Panginoon na maiwasto yung ating maling ginagawa. Nais po ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng isang maayos at tamang ugnayan sa Kanya. Pangatlo, pinatigas ang puso. Dito po sa ating pag-aaral ay nakita po ng ating propetesang si Ellen G. White na pinatigas ang puso. Hardened their heart. Bakit po ito nangyari, mga minamahal kong mga kapatid? Kaya seryosong bagay, sapagkat kapag ang puso'y matigas, wala nang pakiramdam, wala nang hindi na kahit iyong kurutin, kahit iyong wala nang pakiramdam, mga minamahal kong mga kapatid. Pero ang sabi ng ating pag-aaral, ang pusong pinatigas ay hindi biglaang pangyayari. Ito ay bunga ng sunod-sunod na pagtanggi sa Diyos. Kaya po pala ang puso'y tumitigas, ito hindi po ito biglaan, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan. Ito ay sunod-sunod na pagtanggi sa Diyos. Kapag po tayo ay tumanggi isang araw sa Panginoon, kalawang araw at maraming araw, ito po ay process, mga minamahal kong mga kapatid. Yung ating puso ay unti-unting tumitigas at parang wala na tayong pakiramdam. Kahit po tayo makarinig ng maraming revival, maraming sermon, kahit sino-sinong speaker ang ating mapakinggan, wala itong bunga, walang resulta sa ating buhay, sapagkat yung ating puso ay tumigas na. Ngunit ang mabuting balita, may good news. Hanggat tayo ay may buhay, may pagkakataon pa ring magbalik loob at lumambot ang puso sa kanyang tawag. Ito po ang good news, mga minamahal kong mga kapatid. Kahit po yung ating puso ay napakatigas. Ngunit kapag iyong muling pinakinggan ang tawag ng Banal na Espiritu, muling magkakaroon in the twinkling of an eye, muling magkakaroon ng isang panibagong likas sa iyong buhay kapag iyong pinakinggan ang panawagan ng Panginoon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, talatang 20. Narito, ako'y tumutuktok sa pintuan ng iyong puso, at kung sino mang magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at siya'y magiging kasalo ko. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, may pag-asa. Mayroong sinag ng araw na tayo makikita, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay muling tumatawag sa atin upang tayo magbalik loob, upang lumambot ang puso mo at puso ko. At kapag tayo ay nakapakinig ng mga sermon, ng mga revival, ng mga sermon na nagpapalakas at nagpapatibay ng ating pananampalataya, tayo'y muling magkakaroon ng isang buhay na malapit sa Panginoon. Ang sabi sa Pastor and Prophets 268, hindi ang Diyos ang nagpapatigas ng puso. Pinatigas ng mga tao ang kanilang sariling mga puso sa pamamagitan ng paglaban sa kanyang espiritu. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, marami na po tayong, simula pa po ng ating itatag ang CLPM, almost noong pong 2020 por matagal-tagal na po tayong nagkasagawa ng God First Morning. Ang Panginoon po, mga minamahal kong mga kapatid, ay muling tumatawag sa inyong pusong matitigas upang muling lumambot, upang muling nating ibalik kung ano ang sa Panginoon.
Kaya ang ating CLPM ay mayroong programa na ang Panginoon po ay mayroong programa na yung ating building support, yung pong ating building headquarters, mga kapatid. Ito po ay makatutulong upang tayo patuloy na magkaroon ng maayos na suporta sa ating misyon. Yung ating headquarters, yung pong ating family, yung 5,000 family ay magkukumit ng halaga para sa Panginoon. At kapag po yung ating puso ay naging malambot, naging maayos, hindi po tayo magkakait ng ganong halaga sapagkat tayo ay binago ng ating Panginoon. Kaya po ang say mga minamahal kong mga kapatid, sa aklat ng Ezekiel chapter 36 verses 26 and 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang malakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. A serious matter. Ang seryosong bagay, mga minamahal kong mga kapatid, kapag ating muling ibibigay ang ating buhay sa Panginoon, siya ay magbibigay sa atin ng bagong puso. At niyo po mga minamahal ko mga kapatid, sangayon po sa aking mga nakakausap, mahal magpa-opera ng puso. Magastos. Ngunit ang Diyos ay nananawagan sa ating spiritual na buhay na hindi po tayo magbabayad ng mahal. Ang ating lang gagawin ay ating muling isurrender, muli po nating ibigay ang ating buhay sa Kanya. At ikaw at ako ay bibigyan ng bagong puso ng Panginoon, bibigyan ng bagong espiritu, bagong pusong masunurin, bagong pusong mapagbigay, bagong pusong mapagpatawad, bagong puso na handang maglingkod sa ating Panginoon. A serious matter. Kaya sa umaga ito, mga minamahal kong mga kapatid, kapag ang Diyos ay nagbigay sa atin ng bagong puso, anuman ang ating maririnig, ating susuportahan ang headquarters na itatayo ng ating misyon, ating susuportahan ang mga panukala ng ating misyon sapagkat tayo ay binago ng ating Panginoon. A serious matter. So umagang ito, nawa, ito po ay magbigay po sa atin ng isang paalala na ikaw at ako ay nais bigyan ng Panginoon ng bagong puso upang tayong lahat ay sama-samang mahanda sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Happy God First Morning sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor. Amen. Amen. Magandang mensahe na inyo pong pinagkaloob at patuloy na paalala po sa bawat isa sa atin. Ngayon po mga kapatid, tayo na po ay ako sa ating pong silent prayer and acts prayer. Ang manguna po sa atin ngayon ay sa adoration and confession ay si Pastor Rachel Capobres. At ang atin naman pong thanksgiving and supplication ay pangunahan po tayo ni Pastor Nelvin Alabanza. Tayo po ay dadako na po sa ating pong silent prayer at susundan ito ng ating pong acts.
mapagpala po at dakila po namin Ama. Amin pong pinapasalamatan ang umagang ito na patuloy niyong pinagkaloob sa amin upang patuloy kaming magpuri, magpasalamat sa inyong dakilang pangalan. Purihin po ang inyong kadakilaan sa inyong walang pag-ibig sa bawat isa sa amin na patuloy kaming pinagpapala upang makilala ang patuloy niyong kalooban. O dakilang Ama, araw-araw kami po ay nagkukulang at nagkakasala sa inyong harapan. Humihingi po kami ng inyong pagpapatawad. Kami nawa po ay linisin, patawarin, tulungan na aming buhay ay patuloy na may ayon sa inyong banal na kalooban. Tulungan kami Ama upang patuloy naming masunod ang inyong banal na kautusan at mamuhay ng karapat-dapat upang magampanan po ang inyong banal na gawain. Maraming salamat po Ama sa pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Panginoong Diyos, na siyang aming tagapagligtas at manunubos, kami po ay nagpapasalamat sa umaga na ito na inyo po kaming ginising at makarinig ng mga magagandang mga mensahe at nakakapagpaturo at nakapagpalapit sa inyo. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagkakataon na ito na manalangin. At salamat Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa. Ngayon pong umaga ay kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Aming idinadalangin ang aming pong mga kapatid, ang aming pong mga pastor na nanguna ngayon pong umaga, Pastor David Claveria, ang kanya pong buong pamilya Panginoon, si Pastor Dandy Yaput, ang pamilya nila Pastor Alex Rigor, nila Pastor Joel Ramirez, and the Pastor Ernie Marin. Gayun din po Panginoon, aming idinadalangin ang aming pong daily spiritual empowerment na tunay nga po Panginoon na magkaroon kami ng tunay na empowerment spiritually sa araw-araw. Maramdaman namin ito Panginoon at patuloy kami lumago sa aming pong spiritual na pamumuhay. Gayun din po Panginoon ang aming pong CLPM headquarters. Every family a builder. Panginoon, hindi ito mangyayari kung kaunti lamang ang makikisangkot. At alam po namin ang inyong pong pagpapala ay inyo pong ibinubuhos sa bawat pamilya. Bagamat sa panahon namin ay mayroong krisis sa ekonomiya, Panginoon, inyo pong pagpalain ang bawat isa at mangyari ang mga bagay na ito ayon sa inyong kalooban at hindi ayon lamang sa kalooban ng mga leader o ayon lamang sa kalooban namin. Panginoong Diyos, ang first 100 days na goal ng CLPM nawa ay ito po ay ma-achieve ng bawat pastor na buong CLPM ayon po sa inyong pong tulong. At ngayon din po Diyos, ang paparating na youth camp sa April 2 to 5 sa Klaa, nawa ay maging successful po ito. Ingatan niyo po ang mga kabataan na atin at marami po nawang matutunan ng mga kabataan at lumago sila spiritually dito. Gayun din po ang mga tagapagsalita, inyo pong pagkalooban ng karunungan na nagmumula sa inyo o Diyos. Inspire niyo po ang mga tao na ito na sila po ay magsasalita para po sa inyo po sa mga kabataan. Yun din po ang pangalawang CLPM Nationwide Camp Meeting April 30 to May 3 sa Klaa. Amin pong dalangin o Diyos na ito po ay mangyari ayon po sa inyong kalooban o Diyos. Ngayon din po ang Communication and Media Volunteers Meeting and Training this Sunday sa March 22 sa Balibago Church. Nawa marami pong mag-volunteer na mga kapatid para po matrain ang bawat isa at lumevel up ang antas ng pag-broadcast sa Himpapawid. Maihatid ang inyo pong mga salita sa bawat lugar dito po sa CLPM. Gayun din po ang South Zambales San Isidro Church Crusade April 8 to 17. Gayun din po ang Crusade sa Santo Cristo San Antonio Nueva Ecija 16 to 20 ng March at ongoing evangelistic revival series sa East Bulacan 2 and Area 5 Towerville Church hanggang March 21.
at gayon din po ang Global Youth Day, particularly dito sa May Kawayan, Bulacan, ay patuloy nyo pong inyo pong i-guide ng mga kabataan, ng mga leaders, at ito ay maging matagumpay na maisagawa, O Diyos, at marami pong makinabang, mabless ang mga tao at maging relevant ito sa panahon namin. Kaya din po ang panganganak ni Sister Tricia ngayong buwan, aming dalangin na maging ligtas ang kanyang panganganak, ang kanyang baby ay maging malusog, O Diyos. Ngayon din po sa mga oras na ito, aming idinadalangin ng mga kapatid namin na mayroong mga karamdaman. Inyo pong silang pagalingin, bigyan ng mabuting kalusugan nagmumula sa inyo. Amin pong babanggitin ang kanilang mga pangalan, O Diyos. At kami po nananampalataya, naniniwala kami na inyo po silang kilala, not only by name, kilala niyo po sila personal, O Diyos. Amin pong dalangin si Pastor Claro Vicente, Helen Abayabay, Crescencio Romero, Maria Nesli Tayag, Rudy Nieras, Jasmine Cayetano, Luwilin Abbas, Angelito Leoncito, Pastor Jackson Dasoy, Elizabeth Gatbonton, Jocelyn Carrera, Michelle Balili, Sophia Espina, Bailey Morales, Raul Gatuslao, Abel Norbonita, Cherry Bale Roldan, Lely Silverio, Gemma Muya, Crescencio Romero, Marian Anthony de la Cruz, Pastor Junel Fope, Agnes Castro, Cara Galang, Elijah Manalus, Ben de la Cruz. At hindi po sa aking buong pamilya, aking pong dalangin sa Lord Diyos na maging mabuti rin ang kanilang kalusugan. Gayon din po sa aking mahal na asawa, si Karin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pagpapalang pinagkaloob niyo po sa amin. Aming dalangin, O Diyos, na hindi po naman dinggin ang aming mga dalangin, hindi ayon sa aming kalooban, kundi ayon sa inyong kalooban, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, Brother Will. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras damang pagbubuhay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at tulong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasal,
sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit walhati sa Kanya. Ay po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ay napakabuti sa amin. Muli po namin napakinggan ang inyong mga salita at sulat ng aming propetesang si Ellen G. White. Ang mga salita na aming napakinggan ngayong umaga ay magpabago ng aming puso't isipan upang kaming lahat ay maging isang mabuting katiwala ng aming Panginoon. Pagpalain po kaming sama-sama sa buong maghapon upang kami maging pagkapala sa iba at patuloy na gamitin sa ikasulong ng iyong banal na gawain. Ang Banal Espiritu po ang manguna sa amin sa oras na ito. Ito po yaking hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Tayo mga kapatid. Amen. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel with the angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to our mission, pursue His inspiration through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I envision every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLTM, we will go. Put God first and you will never be last. Pastor Joey. Mga minamahal na kapatid, sa ating paghihiwalay ngayon, alalahanin natin ang pangako ng Panginoon sa kanyang salita na sinasabi sa Bilang Kapitulo 6, talatang 24 hanggang 26. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at ikaw ay kahabagan. Itaas nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at ikaw ay bibigyan ng kapayapaan. Naway samahan kayo ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at patnubay ng banal na Espiritu sa araw na ito. Amen. 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 Morning po, Brother Melvin. Morning po, Brother Romel. Salamat po mga kapatid. Mamadali ka, Brother Sa lahat po ng mga taga San Antonio, good morning po sa inyo mga kapatid. Morning po. Good morning everyone. God bless. God bless. Yan sa Facebook. Good morning din po sa inyo, no? Doon lang pagkakas. Good morning, Dr. Net. Good morning. 66 sa Facebook. Good morning po. Thank you po sa ating mga participants. Thank you, Sir Edmond. Morning, Sir Jairel. Melvin. Good morning. Thank you po, Pastor Brandon. Morning po, Brother Edmond. Good morning, Jairel. Morning po, Pastor Gatos. Morning, Jairel. Morning po, Papa Ricar. Morning po.
Morning, Sister Irma. Good morning, brother. Ganon din po sa mga taga Karanglan, Nueva Ecija. Good morning po magandang mga umaga kapatid dyan sa mga taga Karanglan. Diyan sa mga taga Kabyaw. Mayroon din dito naka-join mga taga Kabyaw. Morning sa lahat. Po sa inyo mga kapatid. At ganon din po sa mga Facebook viewer natin. Yes po, good morning po sa mga Facebook, YouTube viewer. Good morning po sa inyo. Brother and Brother Moises, good morning Hindi po. na nakita Kuya Monching. Happy midweek po. Invisible po ako ngayon. Invisible. Sige po. Yan po sa lahat ng mga pastor natin, Pastor Jerry. Happy midweek po sa ating lahat. Ingat po kayo sa pagmamaneho at bless po sa inyo. Morning, Ate Ned. Good morning po. Morning po. Ingat tayo sa buong maghapon. Ingat po, Brother Sunny, yung bigas laging bago araw-araw mukhang mabenta dyan. Mission. Brother Melvin, si Nika. Yes. Nandiyan pala si Brother Moises, Nika. laging Morning, mag-mission. Nika. Yes po. Good morning dyan sa Australia. Good morning. Sige po. Babay na po mga kapatid. Bless po sa ating Brother lahat. Tony, magandang Ingat umaga po sa iyo. tayo sa ating pumagawa. Kaya po kayo lahat. Melvin, Bye. Gabriel, may pasok. Laguna. Tapos na po. Gila na tayo. Wala na silang pasok. Salamat po sa inyo. Good morning po. Wala na palang pasok si Gabriel. CBT tayo. Brother Edmond, pasalamat po. Salamat po. Out na ba tayo? Sige 5. po. Gabriel, 5. Tony, good morning po. Bye-bye po. 3. 2. 1. At yan po ang ating God First Morning Devotional, mga kapatid, at purihin ang Panginoon sa umaga na ito. At muli natin siyang nakasama. God First Morning po sa ating lahat, mga kapatid.